posibilidad ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Ask for more. John 14:12-13. I tell you for certain that if you have faith in me, you will do the same things that I am doing. You will do even greater things now that I am going back to the Father. Ask me, and I will do whatever you ask. Ask for more. Lord, we thank you that we can ask of you. Salamat, Panginoon, na kayo ay nakabukas palad, bukas ang inyong pandinig sa aming mga panalangin. At ngayon, Panginoon, ang hinihiling namin, kayo pong mangusap, mangaral, magturo, kaluwalhatian niyo ang aming pagsalusaluhan at liwanag niyo ang aming maging gabay. Lead us, teach us, Father. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Ask for more. Ano mga hinihiling niyo sa Panginoon ngayong araw na to? Kahapon. Ano mga hinihiling natin? Malaking mga bagay ba o maliliit? Acts 3:1-8. Minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon, ang oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya na sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazareth, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon day lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki. Palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila, naglalakad, lumulundag-lundag at nagpupuri sa Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon sa napakagandang kwento na ito at sa maaaring maging kahulugan nito sa ating buhay. Isa-isahin natin hanapan ng mga sariwang aral sa buhay. One day, Peter and John were going to the temple at the time of prayer. Now, a man who was lame from birth was being carried to the temple gate, where he was put every day to beg from those who go into the temple courts. Habit ito, araw-araw, may bumubuhat sa lalaking ito, sapagkat hindi niya kaya maglakad mag-isa, dinadala sa pintuan ng templo para mamalimos. It was a lifelong disability. The Bible is clear, it was from birth. So, ang hinihingi niya, limos, pera, barya. Barya-barya. Humihingi lang siya ng pang ngayon, bukas uli, pang bukas. And of course, it was a short-term solution sa kanyang napaka-long-term needs. Kaya araw-araw pabalik-balik, paulit-ulit. And it was at the temple gate where he was being brought. Sapagkat inaasahan na temple attendees seeking to receive from God, they are expected to be predisposed to give to the temple and also to the needy. Dahil inaasahan na ang lalapit sa Panginoon para humingi ng pagpapala, ay nakalaan din namang magbigay ng pagpapala maging sa kapwa-tao. Kaya magandang prospect yung bukana ng templo kung gusto mong humingi ng tulong sa kapwa. Sa lahat ng napakarami mga iba't ibang mga major religions, this is a place where many people who seek alms congregate. Because people who seek the Lord are predisposed to be givers
to fellow people. Acts 3:3, when he saw Peter and John about to enter, he asked them for money. It was a very ordinary, a very usual day, and the man was going about his continuing dependence on the temple attendees. 4-5, Peter looked straight at him, as did John. Then Peter said, "Look at us." So the man gave them his attention, expecting to get something from them. Very dramatic. Nagtagpo ang kanilang mga mata, nagbungguan ang kanilang mga paningin, at siya'y humihingi ng limos. At sabi ni Pedro, "Look at us." There's the look, there's the connection. Pagka tumingin ka at nagtingin kayo, may connection. Kaya kung ayaw mong matingnan ka, ayaw mong makitingin, you wear dark glasses. So that there will be no connection. O kaya may nakatingin ka, bigla mo ibababa yung mata mo, ayaw mong ng connection. Pero ito, nag-connect sila. And there was also a correction. Sa pagtingin, sabi siguro ni Pedro, mukha ba kami may pera? May iba kang dapat hingin sa amin. You could have asked for something much more. At probably, Peter could also mean, do you recognize us that we are disciples of Jesus? Nakikilala mo ba kami? Tumingin ka sa amin. Acts 3:6, and Peter said, "Silver or gold I do not have." So it must have offered an initial disappointment. Kasi nandun siya for silver or gold. But that doesn't mean that we cannot give anything to you, that we cannot help you. We don't have what you're asking for, but what we have is beyond what you really are asking for. Acts 3:6, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Wala kaming pera, pero may iba kaming yaman. At yon ang ibibigay namin sa iyo. What we have? Jesus. Words of healing. Power to heal. Yan ang gusto at pwede naming ibigay sa iyo kasi natanggap na namin yan sa Panginoon. In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Very powerful sentence. It was a verb. Sabi niya, walk. It meant action. It was imperative, a command. Peter commanded the man. And to be more technical, Peter commanded the mind, the thought of the man. The thought of Peter transferred to the brain of this lame man through words. May iniisip si Pedro, isang napakamakapangyarihang diwa, sinabi ng salita, nadinig ng tenga nung lumpo, at pagkarinig, pumasok sa brain niya, na-interpret niya. Yan ibig sabihin, look at us. Let's get connected. Yung thought namin maging thought mo. Magta-transfer kami ng power sa iyo. From our mind to your mind, from our faith to your faith. So in other words, Peter touched the spirit of the man through words. And Peter enlivened, jolted the man's faith in God, in Jesus. Malinaw kasi si Jesus in the name of Jesus of Nazareth. Hindi kung sinong Jesus, kasi maraming Jesus doon, common name yun Sa pangalan ni Jesus, na aming Panginoon, aming tagapagligtas, tumayo ka, maglakad ka. So Peter commanded the man and enlivened the man's faith in the idea of healing and wellness. Imagine, ang laman lagi ng utak ng tao yung to ay limos. Limos. Sino kaya dito may pera? Kanino kaya ako hihingi? Magkano kaya malilimos ko ngayon? Pinalitan ni Pedro ang laman ng utak niya from pulubi mentality, di ba, to a victorious mind. Sabi niya, walk. Huwag tayo mag-usap ng limos. Mag-usap tayo ng mas mataas na bagay. Power. In the name of Jesus Christ, receive this power. So Peter to the man was saying, think, walk. Isipin mo ang verb na ito, walk, not sit down, not lie down, not carried by others, not crawl, not gapang. Kasi ito ang vocabulary ng lumpo na ito. Sino kaya ang bubuhat sa akin bukas? Magpapabuhat na ako, buhatin niyo ko,
limusan nyo ko, magkano kaya ang mahihingi ko sa inyo? May palitan mo laman ng utak mo. Think, walk. And think, I can. Not, I can't. Not others can, so they'll do it for me. You do the walking. Think, I can. You see, may napapalitan. Sa isang salita, walk. Pinapalitan niya yung laman ng isip. Kasi ang isip ang makapangyarihan. What you think becomes you. What you do not believe in cannot be what you are. And sabi ni Peter, think, I will. Sabi niya, walk. Hindi niya, please walk. Do you mind walking? Sabi niya, walk. Hindi, ang sabi niya, I will do it. Yan ang isipin mo, not I won't. Not others will do the walking for me. And it's in the present tense, imperative. Sabi niya, walk. Peter was saying, think I am walking. It's in the present tense. Not I will walk someday. Future tense is not yet happening. A powerful prayer is in the present tense. Lord, pagalingin mo po ako. Sasabihin ni Lord, sige. Nasaan na po? Eh di ba naka-future tense ka pa? Hindi pa nangyayari. Kaya kailangan naka-present tense. Mark 11:24, sabi ni Jesus, therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it. Past tense. And it will be yours. Future. Nakita niyo yung laro sa oras? Kung ano ang hinihingi mo, paniwalaan mong tinanggap mo na. At pag piniwalaan mong natapos na, tinanggap mo na, then tatanggapin mo na. Kailangan ipwesto mo yung utak mo sa kondisyon na, yes, tinanggap ko na. And that positioning of your faith attracts the blessing that you want. Si Jesus ang nagsabi niya na, sabi niya, believe that you have received it, past tense, and it will be yours. Let make the miracle happen by faith, in spirit, in your mind. Kailangan nasa mind mo muna mangyari. Pag nangyari na sa mind mo, pinaniwalaan mo, susunod ang physical world, susunod ang matter. Ganun ang mga miracles. Kaya sinabi ng Panginoon, let there be light, and there was light. Kailangan isipin. May isang malaking hiwaga ang isip ng tao. Napakamakapangyarihan. Kaya yung mga sinasabi lang minsan na placebo effect, yung ginagamot yung mga tao, tinuturok lang pala sa kanila. Tubig lang. Pinapainom sila, pinapapaniwala ang iniinom nila gamot, nagkagalingan. Kasi naniwala sila. Pag ang tao naniniwala, mayroong kababalaghang nagaganap, nauutusan ng kanyang isip, ng kanyang paniniwala ang physical world. Faith bends the physical world. Sa paniniwala nga ni Joshua, pati araw, tumigil sa paglakad sa taas. Pagka sinabi ni Jesus na, tumigil ka hangin, tumitigil. From the thought to the physical world. So, in other words, believe it. Believe your prayer. Believe in your prayer. Gaano po sa atin karami ang nagdadasal ay nangyayari nga kasi naniniwala tayo. O magdadasal kang, baka man sakali mangyari. O magdadasal ko na rin, baka man may mangyari. Huwag mo asahan may mangyayari sa ganun. Kailangan matupad muna sa iyong guni-guni, sa iyong isip, sa iyong pananalig. Believe that it can and will happen. Believe that it is happening. In fact, sabi ni Jesus, believe that it is done. And you know why that is possible? Because heaven is timeless. God is eternal. Sa Diyos, wala namang past, present, and future. Sa Kanya, it is an ongoing present. Kaya nung tinanong ni Moses ang Diyos, who are you? Sabi niya, I am. Hindi I was, hindi I will be, I am. Makapangyarihan na magagap ng isip natin ng kahulugan ng pananalangin. At sabi sa James 1, 6-8, but when you ask, you must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea, blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord.
Such a person is double-minded and unstable in all they do. Pagka ikaw humingi, maniwala ka. Kung hindi mo rin lang paniniwalaan, huwag mo na hingin. Sayang lang pagod mo. Pagka ikay nag-aalinlangan, para ka daw na sinisiksot-tiksot na alon sa dagat, nilalaro-laro ka lang ng hangin, ganun, wala ka naman talaga napupuntahan, paikot-ikot ka lang doon, ganyan ang katulad ng isang taong walang pananalig. Huwag umasa na makakatanggap ng anumang makabuluhan mula sa Diyos. Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. So may isang elemento pa ito ng powerful prayer. Kakambal ng asking for blessing is forgiving. Or if you want to play with words, kakambal ng asking is giving. Forgiving. At napakalakas ng ganung paghingi. Kaya yung pulubi nandun sa templo, kasi hihingi yung mga mananalangin, nagbibigay din muna sila. Kakambal kasi ng paghingi ang pagbibigay. Merong cycle and circle of giving and receiving. Kaya kung itutuloy natin ang kwento, sabi ni Pedro, walk. Acts 3:7-8. Taking him by the hand, he helped him up, and instantly the man's feet and ankles became strong. Merong body contact. There was help. And this kind of body contact are defining elements of the Jesus touch. Talagang disciple ni Jesus itong si Pedro. Si Jesus kasi lalagyan pa niya kumisa ng laway yung mata ng bulag. Hahawakan niya yung may ketong. Hahawakan niya yung higaan ng patay. Laging may ganung klaseng contact. Hindi pinapaliwanag ng scripture kung bakit. Pero tayo man, di ba? Yung contact napakahalaga. Yung mamaya, nagkakagalit kayo, tapos kinalabit ka lang niyang konti sa batok, bati na kayo. Sabi ng lumang kanta nun, touch my hair as you pass my chair. Little things mean a lot. May contact. Kaya mahirap yung tao na isolated. Dapat meron kang connection with people, with nature, and of course with the Spirit of God. And take note of the simultaneous reaction of the physical body to the Spirit, to the Word, to the thought. As soon as Peter said, walk, and then lifted him up, nag-react yung buong katawan niya sa sinabi. Pinaniwalaan niya. Kasi kung hindi niya pinaniwalaan, hindi tatalab. Kaya kahit yung mga nagmi-meeting-meeting, meron silang mga pinagdarasal, o meron silang hinihiling-hiling, sasabihin iba, walang kokontra. Kasi pag ikaw kinokontra mismo ng isip mo, yung pinananalangin mo, hindi mangyayari yun. Kailangan mag-flow. So, he jumped to his feet and began to walk. And not only just walk. Then he went with them into the temple courts, walking and jumping and praising God. Ang tagal na nung taong hindi nakakalakad, pagkalakad niya, dumiretso sa templo para magdasal. Yung iba pagkalakad, diretso sa party. Diretso sa pagpapasarap at mga kung ano-ano, na hindi naman sana masama kung inuuna mo muna to enter the temple and give thanks and worship God. So saan natin dinadala yung paa nating nakakalakad? Saan natin dinadala yung kamay nating nakakakilos, katawan nating masigla, dinadala ba natin sa gawain ng Panginoon? Kailangan yun ang inuuna. Yun ang inuna niya sa dinami-rami ng pwede niyang pagpiliang gawin. At hindi lang siya basta naglakad, he was jumping, leaping, praising God. May feelings. Pag may ginagawa tayo para sa Panginoon, dapat may feelings. Kasama yung puso, damdamin at katawan. May gana, may sigla. So, there is a layman in each one of us. Bakit natin pinag-aaralan ito? Kasi tayo rin ang taong ito. The lame man could be in us. So, ang tanong is, what could be your lameness or weakness? Gawin natin personal ang kwento. Tayo yung lame. Probably it's not a physical lameness, but an emotional one.
Maraming mga tao are emotionally lame. Hindi sila makalakad mag-isa. Hindi sila sumasaya na mag-isa. Kailangan lagi may ibang tao. Hindi nila kayang libangin ang sarili. Kailangan merong ibang gagawa nun para sa kanila. Lagi silang may mga takot. Hindi sila makapanindigan mag-isa. What limits you? What makes or keeps you poor or lacking or unable? Maybe materially, but mostly emotionally and spiritually. What is your disability? Para pakinabangan natin ang kwento ng taong ito, angkinin natin yung kwento. Baka tayo nananakawan, nasisira ng kalaban in many ways. Kasi ang sabi ng Panginoon sa John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life. Tayo, magkaroon ng life and have it to the full. What prevents you from having a full life? Are you an emotionally weak person? Always dependent on others, on other people's approval? Are you always dependent on the people's presence? You always need someone to complete you. Mga ganong mga drama. Diba? Meron tayong mga disabilities. Kaya tayo yung tao na yan eh. Iba-iba lang. Merong kailangan mo na magandang damit para ka ma-feel secure. May kailangan na meron ka mang tapakan at madaig para ka you feel happy about yourself. Meron tayong mga ganyan. And still, Jesus is the answer. Imposibleng wala tayong ganito. Kaya kung iisipin natin yan, overcome your lameness. Overcome your weakness. Stop thinking I'm weak. Stop thinking I cannot. Stop thinking na kawawa ako, api ako, wala akong magagawa. Stop thinking, heal and walk. The story is there for us to benefit from, not only to ogle and entertain and get entertained. Receive full life from Jesus. That's what He wants for each one of us. Na ikaw ay tumayo, lumakad, magtatalon, magsasayaw into the temple and into your life. Pero paano nangyayari yun? Paano nga ba tumanggap ng pagpapala itong taong ito? Sit at the gate. Sit by the stairs to the temple. Anong kahulugan nun? You beg, you seek on the way to the temple, to God. Sa Noli Me Tangere, introduction ni Jose Rizal, ba't niya sinulat ang Noli Me Tangere? Bakit niya daw isinulat yung mga nangyayaring mga katiwalian sa ating lipunan? Bakit daw bubuklatin niya ang malakanser na sakit ng ating lipunan? Sabi niya, gagawin ko sa iyo, Pilipinas, ang ginagawa ng mga sinaunang tao sa kanilang mga may sakit. Inilalantad sila sa mga baitang ng templo upang makapagmungkahi ng lunas ang sino mang dumarating na mananawagan sa bathala. Ang lalim-lalim talaga niya si Rizal, pero naaarok naman. Sabi niya, yung mga may sakit nung araw, dinadala nila sa paanan ng templo para kung may darating mananawagan sa bathala, especially mga banal na tao na may mga alam sa paggagamot, bubuklatin ang sakit, tatanggalin ang takip. Pag may dumaraan, inaasahang may magmumungkahi ng gamot. Kaya sa mga doktor, di ba tayo naguhubad? Kailangang makita. Kaloob-looban ng buto mo, kailangan makita ng mga machine para makapagmungkahi sila ng lunas. Kaya ang sakit, dinadala sa paanan ng templo para madaanan ng mga taong gagamitin ng Diyos para makapagmungkahi sila ng kagamutan. Kaya ating ipinagtatapat sa Diyos. Inaamin, inaako, inihihingi ng kalinisan. Sobrang naging effective ang ministry nitong sila Pedro. Kaya sa Acts 5:15, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats so that at least Peter's shadow might fall on them as he passed by. Napaka-epektibo ng pagkilos ng Panginoon kila Pedro at naniwala ang mga tao na ang kanilang presensya, ang kanilang paghipo, ang kanilang pagtuturo ay nakapagpapagaling na ang mga may sakit
ay inihahain nila at inilalatag, inihihiga sa mga daraanan ni Pedro. Inaasahang matamaan man lang ng anino niya ay gumaling. Ang mga anak kasi ng Diyos na kinakasihan ng Espiritu, pag nagsalita, may nabe-bless. Pag kumilos ang kamay, may nagagamot. Pag naglingkod, may napapabuti. Tulad ng nangyari kila Pedro. Ganon kaya ang inaasahan ng mga tao pag nagme-minister tayo sa kanila na may mangyayari, mapapabuti sila, makikita ang mga sagot sa tanong, ang mga hina nila ay lalakas, ang mga kanilang mga pag-aagam-agam at mga pagdududa ay mapapalitan ng matibay na pananalig, gagaling ang mga sakit ng kanilang emosyon, ng kanilang espiritu, maging ng katawan. Because that shadow can now be the teaching about Jesus. Maraming equivalent yung talinghaga ng shadow. Pag Bible study teacher ka, nagtuturo ka na magaling, parang dinaanan ng anino mo sila na actually anino ng salita ng Panginoon na dala-dala mo lang, gumagaling sila. Pag ikay mga awit at umawit ka ng in the right spirit, kinakasihan ng espiritu at kapangyarihan yung awit mo na yung nakakarinig nun, lingid sa iyong alam, may mga sugat na gumagaling. May mga kahinaang lumalakas, may mga kadilimang naliliwanagan, may mga kalikoang naitutuwid. Pag ang mga tao ay naglilingkod, sa anumang paraan, kinakasihan ng Espiritu yung kanilang paglilingkod at may gumagaling. The shadow can now be ministrations in Jesus' name, pronouncements by faith. You may nagpray para sa iyo, may nagbigay sa iyo ng payo, may nag-counsel, and the Spirit of God touches you, and you walk. Emotionally, spiritually, and even physically. So, tayo, bilang yung mga lame na ganyan, na nangangailangan ng paghipo ng Panginoon, ng pagpapalakas niya, position yourself, not wrongly, but correctly. Position yourself in the path of blessings. Maraming pinto na pwedeng doon ka humandusay, mag-abang ka ng dadaan. Saang pinto tayo nag-aabang? Yung bang pinto patungo sa templo? Nadadaanan ng mga taong pwede mong asahan na dadaluyan ng pagpapala ng Diyos. Tulad natin ngayon, nagtitipon-tipon tayo lahat dito. We are positioning ourselves correctly in the path of blessing, where we can worship God, praise God, sing praises and thanksgiving, where we can hear God's word preached, or we can hear God's word sung in music, where we can bring our offerings, bring our requests. This is a path of blessing na pinipili o pwedeng iwasan. Position yourself to hear well the words of Jesus. Can you imagine this lame person? Nadinig lang niya, in the name of Jesus of Nazareth, walk. Gumaling. Ikaw ang narinig mo negative, naku, hindi ka gagaling. Diba? Ang narinig mo yung nakakatakot, yung narinig mo yung nakakagalit. Ano mga pinagpapapakinggan natin? Pag nakiklik ka, nagbubukas ka ng Facebook, may bless ka ba o nagagalit? O nakikipagkagalit? Piliin kung sa katatayo. Saan ka pupwesto? Kasi may mga ruta talaga na dinadaanan ng blessing. Psalm 1, 1-3. Alam niyo ang problema sa desert, laging kulang ang tubig, yung mga halaman na mamatay. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh, binubulay-bulay niya ito araw at gabi. Ano daw mangyayari when you position yourself correctly? Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Pagka ikaw ay puno sa disyerto, pag hindi umulan ng ilang araw, patay ka na. Pero kung nakaposisyon ka doon sa batis, at sa Israel kasi, yan ang setting ng kwento, sa Mount Hebron, doon sa mga malalayong mga kabundukan in the north, buong taon may snow sa ibabaw ng bundok. At yung snow na yun, dahan-dahan natutunaw, buong taon may dumadaloy doon sa batis na maliit lang naman mga batis, pero may tubig. Pag doon ka pumosisyon, nakasawsaw ang ugat mo sa tubig buong taon, lagi kang sariwa.
Sa oras ng pamumulaklak, mamumulaklak, ka. So, saan kayo nakapwesto? Kasi yung ikabubuti ng iyong buhay, ikauunlad, ikasasariwa, iyayaman ng iyong espiritu, ng iyong isip, kung saan ka nakalagay. Kanino ka nakikinig? Kanino ka nakikipagniig? Importante, position yourself correctly if you want to be blessed. Because there are definite streams of blessings, paths of blessings. Hindi lahat ng landas, blessing ang dumadaan. Kung nakakalat ka sa isang kalsada na ang dumadaan ay dilubyo, madidilubyo ka. Tulad ng may mga lugar na talagang bagyo dumadaan doon lagi, nandun ka, di laging may bagyo. Saan ka nakapwesto? Kasi may lifestyle na talagang maganda yung pwesto. Alam mo na, hindi ka siguro 100% na be-blessed, pero maraming blessing na dadaan doon, so doon ka pumwesto. Hindi sa buhay na magulo, hindi sa buhay na madilim, hindi sa buhay na maraming kaaway, kagalit, kasi hindi blessing ang dadaan doon. Gusto mong lumusog, gusto mong makalakad, gusto mong makakita, tapos nakalagay ka sa lugar na nanganganib ang iyong buhay. Hindi ka kumakain ng tama. Marami kang mga habits na unhealthful. Don't expect to be blessed. It's a matter of positioning. And then, of course, you want to be able to walk. You want to have a fully realized life. Ask for help. Matthew 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Ask with words. And very importantly, ask with action. Kahit ano sinasabi ng bibig mo, kung kinokontra ng katawan mo, ng iyong body language, ng iyong lifestyle, walang mangyayari. Dapat buo, hindi hati. Hindi yung iba ang sinasabi ng iyong bibig, iba ang ginagawa ng iyong katawan. Iba yung kunwari, naniniwala ka, pero sa action, iba naman nangyayari. Dapat buo, dapat isa. And then ask the right person for help. Can you imagine? Nung araw na yon, yung mata nitong pulubi nakipagtagpo sa mata ni Pedro. May mga pagbubungguan ng mata na kapahamakan na pinupuntahan. Mag-ingat kayo kung kanino kayo nakikipagpungay-pungayan. Mga pikit-pikitan. Dahil baka daling kayo yan sa impyerno. Tinitingnan mo rin kung kanino ka tititig. Kasi pag kumonekta, may mangyayari. Pag tumititig, may balak. Kaya umiiwas-iwas ka sa mga malalagkit na titig ng mga taong alam mo, hindi ka naman dadalhin sa mabuti. Huwag kang makipagtinginan. At ngayon, napakaraming paraan ng pakikipagtinginan. Kahit sa Facebook, like. Tingin yun. Di ba? Kung ano-ano mga emoticon, mga papansin. Be the right person to deserve and receive help. And very importantly, mga kapatid, dito kumisan kulang ang marami. Ask ng ask. Ask for more. Huwag kayong humingi ng barya. Huwag kayong humingi ng limos. Lumpo kayo, huwag kayong humingi ng limos. Humingi kayo ng kagalingan. Para hindi nyo kakailanganin ng limos, kayo pa ang maglilimos sa iba. Lakihan mong hingi kasi ang laki-laki ng Diyos. John 4:10, sumagot si Jesus, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos. At kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Yung babae kasi nakikipagtalo kay Jesus. Sabi ni Jesus, pahingi ngang maiinom. Ba't mo kinihingan ng maiinom? Hudyo ka, ako di nyo kaibigan. Samaritan ako. Paano ka iinom? Wala ka naman panalo. Kung ano nung isyong ginagawa ng babae? Sabi ni Jesus, kung alam mo lang kung sinong kausap mo, hihingi ka ng buhay mula sa tubig, ng tubig na nagbibigay buhay. So, huwag humingi ng kung ano-ano. Huwag humingi ng barya lang. Humingi ng malaki. Kausap mo ang Diyos, ba't di ka humingi ng blank check? Kaya mo bang ubusin ang yaman ng Diyos? Pero tinatawaran natin yung ibang Lord, ito na lang po huling hingi ko na. Bakit di mo dami? Ba't huli? Humingi ka pa uli bukas.
Mabait kasi ang Diyos eh. Akala natin laging kailangan mong palitan, laging transactional, laging meron kang, Lord, hindi po ako kakain ng masarap, ibigay nyo lang yung kailangan ko. Dapat, Lord, kakain po ako ng masarap at ibigay nyo po yung kailangan ko. Because siya ang ating Ama. Walang mabuti na hindi niya ibibigay. Huwag humingi ng mga buhat lang. Kung ikay lumpo, humingi ka ng kakayahang tumayo. Huwag humingi ng limos lang. Humingi kayo ng puhulang pangnegosyo. Huwag humingi ng prutas, humingi kayo ng malawak na lupain na bubungkalin ninyo at tataniman. At huwag humingi ng mga patawad lang sa Diyos. Patawarin niyo po ako, bagamat maganda yon. Hingi niyo yung lakas na hindi niyo na kailangan magkasala lagi para lagi kayong humingi ng tawad. And more than that, humingi kayo ng kapangyarihang magpatawad. Pwedeng lakihan eh. Ask for more. Ano man yun? Ano bang hinihingi nyo sa Diyos? Diyos ko, makapasa lang po ako sa board kahit pasang awa. Ba't hindi mo hilinging mag-top? Oh, may imposible ba sa Diyos? Diba? Diyos ko, makapag-asawa lang po ako kahit lumpo. Ba't hindi ka humingi ng gwapo? Hihingi ka na rin lang. Ask for more. 1 Corinthians 2:9, what God has planned for people who love Him is more than eyes have seen or ears have heard. It has never even entered our minds. No eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has planned for those who love Him. Sabi niya, alam niyo, malilikot ang mga guni-gunin niyo. Marami na kayong naisip, narinig, nakita, pero ang totoo lang, hindi pa sumasagi sa isip nyo kung gaano kabuti ang Diyos at kung gaano kalaki at kaganda ang plano niya para sa inyo. Para kayong isang palaka na nasa balon, doon na lumaki, ang akala nyo ang langit, courting coin. Maliit na guhit. Kasi nasa loob kayo ng balon. Lumabas kayo, malalaman yung pagkalawak-lawak pala ng langit. Lumabas sa mga balon ng isip, sa small-time thinking, small-time faith, small-time practices, because we have a great God. Ang buhay na ito, sabi niya, you have no idea what God wants to give you. Ephesians 3:20, with God's power working in us, He can do much, much more than anything we can ask or think of. So, hear and think power. Not weakness. Power. Huwag laging, I cannot, hindi ko kaya. Ganyan lang talaga ang buhay. Wala tayong magagawa. These are words of defeated people. Dapat victorious. We can because of God. Anong sabi ni Pedro? In the name of Jesus Christ of Nazareth, walk. Lumpo mula nung pagkabata, ni hindi naranasang maglakad. In a matter of seconds, tatalon-talon, sasayaw-sayaw. Walang imposible sa Diyos. Huwag niyo lalagyan ng limit ang pananalig. Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. We are people of power. We should be people of power. Hindi yung laging natatakot, kinakabahan, laging nililiitan ng sariling mga pangarap para huwag masyadong mabigo. Lakihan mo yan, lakihan ng pananalig. And think possible. Meron ba kayo ngayong gusto sa buhay na sinasabi nyo mismo, kayo nagsasabi impossible? Change your vocabulary. Sabi ni Mary, ka-virgin kong tao, magkakaroon ako ng anak. Paano yun? Sabi sa kanya na anghel, nothing is impossible with God. At least, babae ka, nagkaanak ka. Kahit ka-virgin. Sabi gano'n, si Adan nga, walang ama, walang ina, naging tao. Hindi ba? Kaya tinatanong ng iba, si Adan po kaya merong pusod? Ano siya? Palaka. Kasi po, di ba, hindi siya pinanganak, di wala siyang pusod. Yung papalitin mo yung laking istorya sa mga ganung mga pag-iisip. Kailangan
lawak ng pang-unawa mo at pagtanggap ng kahit di mo na unawa. Hindi ko naintindihan yan, pero alam yan ng Diyos. And I'll believe that God loves me and that God's love can do many great things for me. Think possible. Gaano karami sa inyo ang lumaki sa hirap na muntik nyo nang tanggapin na mahirap na lang kayo hanggang mamatay, pero nanalig kayo minsan isang araw, you saw nakakita. Diba? Wala nang one bird, isang ibon. Sobra na. Tapos ginawa nyo, tapos lumaki ngayon, hindi na kayo poor. Tapos sabi nyo, posible? Abot kamay pala ang mga bagay. Napaka-posible. Luke 1:37, walang anumang bagay na hindi kayang gawin ang Diyos. Anong kailangan nyo? Anong gusto nyo? Anong inaasahan nyo? Manalig kayo. Humingi sa salita at humingi sa gawa. Diyos ko, payamanin niyo po ako. Pero lagi ka nakatihaya at natutulog. Paano kaya yaman? Siguro pag may magbabayad na sa laging tulog, baka yumaman ka. Kailangan, hindi lang salita. Yung action mo, kikilos ka. Because your action and your words and your thought will attract the blessing that you want. Mark 9:23, sabi ni Jesus, kung may magagawa ako, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Sabi ni Jesus, hindi ako ang issue. Natural, magagawa ko yan. Pero naniniwala ka ba? Hindi yung kakayahan ko ang nakataya dito, kundi yung naniniwala ka ba? So napakalaking bagay mga kapatid to develop our faith. To practice that faith. And to ask God for more faith because it is our faith that moves mountains. Panginoon, salamat. Salamat sa kwento ng lalaking ito. Imposible. Lame since birth. Pero sa isang iglap, tumayo. Sumayaw-sayaw, nagdiwang. Sa mga kapatid na narito ngayon, Panginoon, kung ano man yung lameness, ano man ang personal na uri ng pagkalumpo na iniinda, nagbibigay ng hirap, ng handicap, ng limitasyon, turuan mo kaming manalig. Turuan mo rin kaming iposisyon ang aming mga sarili sa tamang lugar na nakatakdang daanan ng iyong pagpapala. Para sa pagdaan nito, kami tumanggap. Buksan mo ang aming mata, Panginoon, kung naglalagay kami sa aming sarili, aming katawan, sa mga maling lugar, at nang maitama namin. Teach us to have faith. Teach us to believe. Isang kayamanan na hindi matatawaran at masusukat ang pananalig. Ito, Panginoon, ang payamanin mo kami. Manalig kami sa inyo. Mga kapatid, ngayon din, ipanalangin niyo sa Panginoon. Hingin at paniwalaan niyo, tinatanggap niyo na ang anumang bagay na gustong-gusto niyo, kayang-kayang ibigay ng Diyos, ang humahadlang lang ay pananalig. Sa ilang saglit, makipagnigay sa Diyos, hingin ninyo at pasalamatan ang bagay na ito. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapiz ay pinamagatang Ask for more.
sa tuwing nanananglahay at sa tuwing magkamali. Walang hanggang pagpapatawad niyo.
lahat ng kahinahunan. Ang katapatan ko nawa sa'yo'y hindi mahihimlay. Mapagtigis na puso, kabaitan ang taglay. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu, mayroon ka ba sa buhay mo? Ang kinakailangan na ipakita ng Kristiyanong tunay. Bunga ng Espiritu, kung wala sa buhay mo, kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Kay Jesus tanggapin mo. Bunga ng Espiritu. Bakit labis na pag-ibig ang nais kong ibigay? Magmula nang tanggapin ko si Jesus sa aking buhay. Noon ng Diyos sa puso ko'y isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Labis-labis na pag-ibig ang sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso'y isang katang-isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!